Yes, hello. Ito po part 2. Ito yung po sa Bohol. Ulitin ko lang. Pag pumunta kayo ng Cebu, Bohol, ito depende sa inyo kung magtutour, travel tour kayo, group tour o DIY. Dahil meron kami mga kasamang mga bata na DIY na lang po kami. Gaya ng sinabi ko, ipaplan nyo muna ahead of time. Maglaan kayo ng budget para dito. And then, hindi lang budget, syempre, pasensya, lakas ang loob. Gaya nga sinabi ko, mag-book muna kayo ng 3 weeks ahead of time. And then, maglaan kayo ng amount, syempre bayad sa round trip ticket. Depende sa inyo kung anong choice nyo, no? Anong choice ng traveling agency, pero ang inano sa amin ay Cebu Pacific. Amount to spend, hindi lang sa yung sa plane, gaya ng sinabi ko sa part 1 ko ay round trip. Huwag kang kumuha ng isa lang kasi hindi ka makaka-uwi. Kailangan kumuha ng round trip ticket. And then yung amount needed sa hotel. Mag-book na rin kayo ng hotel. Ang hotel na kinuha na binook namin isang Horizon 101. Nandun lang sa sentro yan ng Cebu. Madali ng punta sa mga na yan. But yun sa Cebu. O kaya kung gusto mo lang sa Bohol lang, dumiretso kayo sa Bohol, syempre. Magkuha kayo ng hotel doon. Amount sa tour guide van. Meron talagang sasakyan na may driver na yun. Siya na rin yung magtuturo sa inyo saan lugar. Gaya ng tour guide nga namin, at least maabuti na lang, may kakilala ako na dating yung nanay niya dati, yung aking kaibigan na to, na si Ruby, ay dating taga dito sa Castillejos. At na meron pa rin kaming contact kahit na nandun siya sa Bohol, kaya sa Tagbilaran siya. At nakakuha kami through her ng tour guide namin. Medyo mura na yon yung namin na 4,500 lang. Ilang kami, 12 packs. Tinur niya kami, siya rin yung tigalitrato namin. Maganda siya, solid, kaya nga napakagandang experience ito na at least kung may kakilala ka. Pero kung wala naman, ito pinasangguni ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng mga telephone number ng mga tao na kailangan yung tawagan, especially pag nasa Bohol na kayo. And then syempre yung hotel, tour guide, sa food, kailangan maglaan din kayo ng budget sa food. Kung medyo nagtitipid kayo, maraming eatery doon at fast food. Fast food, eatery, pero pag nasosyo-sosyo ka, mag-book ka dito pa lang sa Manila o dito pa lang sa Manila o sa Zambales, kung saan kayo nakalocate, nang maghanap na kayo ng mga sosyo, mga sosyal, mga kainan na yung maganda ambiance, aircon. Pero kung medyo sumapil yung ng lugar, maraming eateries doon. Masasarap naman sila. Then, hindi lang yung food, tour guide, yung ticket, gaya nga rin sinabi ko, amount to spend, yung entrance fees. Entrance fees. Lahat na pupuntahan natin, lahat na pupuntahan yung doon, tourist spot ay may entrance fees. Yan. Kailangan maglaan kayo doon. Then, magdala na maraming pasensya, gaya nga sinabi ko doon sa part 1 ko sa Cebu, na huwag niyo asahan. Don't expect, pero mas lucky kayo kung ganang yung pag-book niyo ng airplane, pag niyo ng airplane, sinabi ganitong oras, nandun na. Pero usually, nadidelay ng 30 minutes to 4 hours. At-discarding nyo na rin yun para kausapin yung traveling agency nyo, bakit ganito na gano'n. Yan. Bukod doon, dala ng lakas ng loob. Pag medyo mahina ang loob nyo sa mga bagay-bagay, akyat sa Chocolate Hills, 220 step yun. Tibay ng binti, yan. Kailangan nyo yan. And then, yung gaya yung sinabi ko, kailangan fully charged. At kung may extra kang cellphone, okay lang, pero kailangan fully charged at magdala ng extra power bank. Kasi mauubos sa dami ng inyong pipicturean, ang dami na si cellphone ninyo. And then magdala rin ng
ng mga toiletries, tissue, wipes, mga tumbler with water kasi mainit. So, kailangan ninyo ng tubig na para ma-hydrate kayo. Yan. And then, pero doon sa airplane, gaya nga sinabi ko, mga maliliit lang. Ganito lang. Dala kayo ng shampoo, conditioner, lagay nyo rito, body wash, sabon na maliit, toothpaste, toothbrush, yan. Maliliit lang. Pero kung ayaw nyo magdala niya, gusto bumili na lang sa discarding nyo yun. Pero kung ayaw nyo ma-istorbo na, ayaw nyo gusto tuloy-tuloy na dali nyo na lang. Magdala na lang kayo ng sapat para po sa inyo. Yan. Ayan. Sabi rito, yan. Gaya na sinabi ko, depende sa inyo kung DIY travel kayo or group tour. Depende yan sa budget nyo at sa gusto nyo. Medyo malakas ang loob nyo, gusto mabilis kayong kumilos pag sinabing ganito. Kasi hindi pwede, doon sa group tour, hindi pwede wait lang. Pag sinabing ganon. Kahit medyo, sabi nga ng anak ko, nung nag-group tour sila, kararating lang nila sa Cebu. Nilagay lang yung gamit, 7 o'clock yata. Oo, kung nalagay lang, sabi, tutur na tayo, mag-ano na tayo, di ba? Pero sa amin, hindi kasi pwede, may mga bata, may tsaka ako, medyo may kailangan kong siyempre, pahinga muna kami, dumating kami sa Cebu, around 7:30 or 8 ba yung ganon. Tulog muna kami, kumain na tulog. Kinabukasan na kami pasyal-pasyal. Yun talaga kasi hindi pwedeng pero kung sanay kayo sa mga ganun madali ang okay lang. Nasa sa inyo na yun diskarte na. Yun. Gaya na nga sinabi ko. Ngayon, gaya na sinabi ko sa inyo, meron akong DIY, meron akong trivia sa inyo. Una, yan, ko na yan, punta tayo saan ba tayo? Punta tayo sa replica ko ay sa aking konting trivia. Yan. Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills, sabi nga sinabi ko, may 220 steps siya to climb para pumunta ka rin sa view deck para makita mo yung mga hills, yun yung mga burol na maliliit na sabi nga nila 1,260 hills to, pero sabi nila yung nakikita natin 1,260, pero may sabi nila 1,776 lang yun, siguro hindi natin nakikita yung iba. Ito isang geological formation, mga maliliit na burol na nag-spread, nagkalat yan talaga sa area. For more than 50 square kilometers. Sabi siya 50 kilometers, square kilometers siya. During dry season, pag medyo tag-init, kaya sabi ko sa inyo, mas maganda pumunta doon pag tag-init. Makikita nyo na yung hill ay covered yan ng yung mga grass na nandun sa hill, sa burol, ay nagiging brown. Kasi, siyempre, tag-init. Walang-ulang. Kaya brown sila lahat. Kaya akala mo tuloy, sila ay chocolate, chocolate na talaga. Akala mo kisses, di ba? Yun. 150 pesos as of June 10 to ngayon, 2/24. Ay, gusto niyo pakita pa, ko sa inyo legend o alamat ng Chocolate Hills. Aftermath ito ng fight between two giants. Yan daw yung alamat. Gaaway yung dalawang higante. Nag-spend sila ng mga ilang araw sila nag-spend ng pagbabatuhan ng mga bato. Hanggang sila ay napagod na sila finally giving up. Kaya yung mga bato nila, yung form yun, yan yung Chocolate Hills. Meron naman iba, sabi naman, ito yung iyak o luha ng giant o ng higante na umiyak siya dahil sa pagkamatay ng kanyang ng babaeng mortal na na-inlove siya. Namatay yung babae na-inlove siya sa isang mortal na babae. Sa akin katulad mortal, na-inlove siya, yung babae na namatay.
Sa lungkot ng giant na yon ay umiyak siya na umiyak. Kaya yung tears na yon nag-form siya bilang isang mga burol. Yun. Mga legend lang yan. Yan. It's the beautiful about the chocolate here. It is iconic chocolate brown look during the dry month of January to May. Yan. Pag dry month to, yung summer, yan. Talagang akala mo chocolate na nakapatong-patong. Ang ganda talagang tingnan. Pero during rainy season naman, it turns to vibrant green, giving them parang mint chocolate color. Parang may mint chocolate color. Yan. So, pero parang pag gusto nyo pumunta na sa, mabisita ang chocolate hills, pwede kayong pinaka-best yung March to May. Dry talaga yun. Makita mo chocolate. Brown talaga yan. Punta tayo ngayon. Yan yun. Punta naman tayo sa Bohol Wood. Yan, Mirror of the World. Si Katunas, Mirror of the World and Botanical Garden. Yan, Transminia 150. It was established in 2018 with its dual purpose. May dalawang purpose siya. To showcase the diverse flora and fauna of the region. At i-promote din yung environmental awareness and education among local and tourists alike. So, makita, kasi maraming mga ganda yung mga bulaklak doon. Tapos yung mga statue ng mga iba-ibang mga yung mga ng iba-ibang bansa. It features a landscape garden dotted by replicas ng world-renowned statues. Katulad na Statues of Liberty, nandun yun. Christ the Redeemer in Rio de Janeiro, Merlion in Singapore, yung merong yung layo na may tubig na sa yan. Leaning Tower, Italy, yung nakaganon siya. Tapos yung Paris Tower, and more, marami pa yun. Marami pa kang makikita nyo doon. Yun, 150 ang entrance fee mo. Marami ding alam mo nasa ka ba? Yung sa room din, yung ng room, na nung araw, nandun makikita nyo lahat. Yan. Punta tayo sa man-made forest. Yung man-made forest naman, it is a Bohol Mahogany forest known as Bilar Man-Made Forest. Stretching to 2 kilometers. 2 kilometers yun. Along the borders of Lubok and Bilar town in Bohol. It is mainly made of white and red mahogany. At alam niyo ba ang nito, yung early 20th century, 50 hectares din ito was part of Philippine government effort to address the areas, kasi nga maraming erosion na, yung nung deforestation, nakakarbon na yung mga nila, saka yung soil degradation na kakaroon ng landslide, ng mga balasya, gano'n, create yung local government nila ng Bohol na katulad ng mga employees, mga student, and volunteers, mga Boy Scout, nagtanim sila ng mga puno. At makikita nyo rito sa video ko, ang ganda talaga. Talagang ma-refresh ka, talagang mahanga ka na. Talagang nakalinya lahat yung na gano'n. Talagang pinag-anuhan nila, pinag-sumikapan nila para makatulong sa environment na hindi bumaha o hindi yung mga soil. Yan. Next, punta tayo sa Tarsier Conservatory Sanctuary. 150 entrance. Ito isang ecotourism destination located in Corella, Bohol. But actually, sabi nga nila kasi isa lang, yung sa group tour nila ng anak ko, sa first na doon na video namin, yung group tour na sinahinihan niya, yung sa conservatory lang siya sa sanctuary. Pero meron talagang tatlo na sanctuaries yung Tarsier. Ay, yung pangalawa yung pinuntahan namin na yung talagang yung tour guide namin nagdala sa amin doon. Meron dong resto na eat all you can doon mismo sa conservatory. Doon mismo sa sanctuary, no. Tapos na pwede kang makakita rin doon ng mga ahas, mga rabbit, pwede kang mag-horseback picture, doon meron pa rin play ng baril-baril, gano'n. Air gun, ano sabi dito ng anak ko, airsoft gun,
archery, nag-try nga sila ng archery, ganyan. Yan. Mas maganda, hindi daw, doon daw sa unang pinuntahan nila, nung group tour sila, yun lang, yung tarsier lang makikita mo, as in yung tarsier lang. Pero dito, hindi lang yung tarsier makikita mo, mag-enjoy ka. Bukod sa makikita mo yung tarsier, malapitan na maganon yung mata. Mayroon pang ibang mga in-offer sila na pwede mo makita at ma-enjoy mo. Ganto katulad nung Eat All You Can na 6,000 lang binayaran namin kasama na yung pag ano sa bayad sa entrance fee, 12 packs kami. Eat All You Can na yun. Oh, imagine, di ba? Medyo mura, di ba? And doon, of course, yung main attraction doon yung tarsier. Agad pinunta namin yung picture. Ito, makikita nyo rin sa video ko. And then, there are also, you can watch the live show of people playing bamboo. Yung kumakanta sila, ay nagpe-play sila ng guitar, yung bamboo na ginaganon lang. Tapos yung, ano ba, yung ukulele lang. Tapos yung ganun. Nagmamatch sila, nagtutugtog sila ng mga mga Tagalog original song. Yan. Makikita nyo rin sa video ko. In the, the tarsier or Tarsus serenta is found in the rainforest of the Philippines. It is commonly found in Samar, Leyte, Bohol, and Mindanao. Kaya buta ka ng Bohol, nakita natin. Pero hindi lang siya sa Bohol makikita, kundi sa Mindanao, sa Leyte, and Samar. Ang scientific name niya is Tarsidae. Hindi ko Tarsier, meron about 13 species of small leaping primates siya. Found only in various islands of Southeast Asia. Kasama tayo doon. Including Philippines. It intermediate in form between lemurs and monkey. Yeah, pero primate siya, ha? Measuring only 9 to 16 centimeter. Between, yan, excluding pero yung tail, pero yung buntot, pero yung katawan niya ganito lang. Pero yung tail niya mahaba, mas mahaba yung pine tail, mas mahaba yung tail niya kaysa sa body niya. Yun. Yung eyes niya, his eyes, the eyes of the tarsier is bigger than its brain. Mas malaki kaysa sa utak niya. At can turn around their head. Di ba tayo hanggang 90 lang? Oh. Pero siya, they can turn around 180 degrees left, 180 degrees right. Oh, ito imagine, di ba? Galing ng tarsier, di ba? Pero mailap siya. Madali siya ma-stress. Hindi siya pwedeng hawakan, hindi siya pwedeng, Nabubuhay ito sa 20 years in the wild. At hindi sila nagbe-build ng nest. Mainly, carry lang nila yung young nila sa kanilang bibig. Parang pusa. O kaya doon sa back nila. Yung, ganyan ang tarsier. Yan. So, nakita nyo na. Binigyan ko ng content trivia. At least, ma'am, may idea na kayo. Pagpunta nyo doon, sa Cebu and Bohol, makita nyo mga iba pang mga bagay-bagay. At marami pang hindi kami napuntahan yung Blood Compact, si Katuna, marami pa na kayo lang kung gusto nyo talaga mag-stay doon, gusto nyo malibot, gusto nyo talagang ma-experience lahat, mapuntahan lahat. Sa Cebu, you spend 4 days at 2 days sa Bohol. Lubok River Cruise nga, hindi nga namin po kasi nga medyo pricey. 1,000 per head. Oh, imagine. Di ba? Medyo hindi rin namin tsaka kasi river, yun. Wala na rin tsaka kaming oras. Kasi kung kakain pa kami doon, yung aming ferry, babalik 5 o'clock ng hapon. So, wala na kaming oras kung pag stay pa kami ng matagal doon. Kaya, madali ang kain na lang kami. Kumain kami sa mga ba kami kumain. Medyo nakalimutan ko na. Doon sa Bohol. Kumain na kami saglit. Doon pala kayong kumain sa tarsier. Doon. Doon na lang kami ng mas mura pa rin, 6,000 lang. Meron pang doon ka na sa Sa Lubok River Cruise naman, marami rin mga kakantahan, mga lakbayin mo yung river. Yun. Pwede kayo doon, mag-stay kayo ng at least 2 days. Diba? Mapuntahan nyo lahat. Mga churches doon, yung mga
that compact doon. Marami pang mga bagay na kung gusto nyo talaga, mag-spend kayo at least 7 days. In 7 days o 5 days o 4 to 5 days sa Cebu, 3 days sa 2 days sa Bohol. Okay yan. Pero kailangan ng budget nyo talagang budgetan niya. Lalagyan nyo talaga siya ng budget. Pag medyo marami kayong maanuhan, di ba? Yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, salamat na marami. At ako nag-enjoy, nagpasalamat din ako sa anak ko na binigyan niya ako ng experience na kaaminin ko, the age of 66, saka lang ako nakapunta ng Cebu and Bohol. At na, first time ko naka-ride ng airplane, akala ko mahihilo ako. Baong nga pala kapag may motion sickness kayo, minom kayo ng Bonamine. Pag hindi naman bagay sa inyo ang Bonamine, pag meron kayo katarata or what, minom kayo ng betahistine, 2 hours o 1 hour bago lumipad ang airplane. Ganun din sa airplane. Ang maano lang sa airplane yung pag ganun. Pag akyat, akala mo sa ka. Masakay ka ng yun. Ganun. Yun. Pero pag nandun na sa taas, okay na. Tapos yung pagbaba naman din. Pero hindi naman samahan mo lang ng pray. Ako nga nag-pray, sabi ko, Lord, dawakan niyo po kami, gabigyan niyo po kami lata. Huwag ko pabayaan mahilo. Yun. Inano niya naman, sinagot niya naman, di ako nahilo. Ganda sa ferry, tapos sa palang paglalakad, gumaganon-ganon siya. Medyo pag meron pa rin motion sickness din, nahilo ka, pero kailangan pa rin, bago ka magtitake ka pa rin ng anti-hilo. Para ma-enjoy mo yung biyahe. Kaya nga day tour lang kami, hindi ka namin masyado napuntahan yung iba kasi 5 o'clock, kailangan nandun kami sa port, sa pier. 5 o'clock yung sakay namin ng ferry, pabalik ng Cebu. Yan. And then, spend kami sa Cebu. Tapos, di pa kami umuwi ng pagbalik namin sa Manila, nag-spend kami ng 2 days and 1 night ba yun? 2 nights and 1 day sa Shore in Pasay, malapit doon sa airport. Kasi, hindi pwedeng mag-drive ng pagod na pagod. Kasi nakarating kami ng Manila. Kasi pagbalik namin ng Manila, via Cebu rin, 12 o'clock ng gabi, yung flight namin. 11:55, yan. 11:55, nakarating kami ng mga 11:55, 12:55, mga 1 o'clock na, o 2. Siyempre, groggy, wala kaming tulog. Wala yung magdadrive yung anak ko. Kasi, yung kotse namin, pinark lang namin doon sa Terminal 3. Meron doon parking talaga na kahit ilang days mo iwan doon, okay lang. Nag-hotel kami para medyo mapahinga kami, na makatulog na maayos. Para pag-uwi namin, pagbalik namin dito sa Zambales, okay na yung pakiramdam namin, hindi kami kuya. At gano'n lang ginawa namin. Hindi kami basta-basta agad umuwi. Kami ng hotel para makatulog. I recommend ko sa inyo yung marami din sa lugar na yun. Malapit doon na pwede yung bago kayo makauwi. Salamat. Thank you at thank you so much. Makikita nyo yung mga video ko dito sa ano ko. sa right side ko. At I hope you will enjoy. I hope you enjoy watching it. And thank you so much for supporting my videos. At continue to support my videos. Incoming sa sunod bagyo. Kasi daw, human daw buong isang buwan ng birthday celebration. Ako sa pa ng Father's Day celebration. Sa Sunday. Pero daw, pahinga muna. Muna kami. Okay? Thank you so much. I love you so much. Thank you mga kaapo, mga